Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga anino ng matatayog na puno, naglalakbay ang tagapagbantay. Puspos ng determinasyon, iniwan niya ang kanyang tahanan upang hanapin ang kapatiran ng liwanag. Isang sinaunang samahan na matagal nang nawala sa alamat. Sila lamang ang may taglay ng kaalaman na kailangan niya upang talunin ang Haring Aswang. Matagal nang nawawala ang kapatiran, ngunit alam ng tagapagbantay na naririto sila. Naghihintay sa dilim, nagmamasid, handang ituro ang landas sa liwanag. Sa paglalakbay niyang ito, haharapin niya ang mga pagsubok na magbubukas ng mga lihim na matagal nang nalimutan ng tao. Habang patuloy na naglalakad ang tagapagbantay sa kagubatan, nararamdaman niyang may mga matang nagmamasid. Ang hangin ay malamig, at sa bawat hakbang, tila lumalalim ang kadiliman sa paligid. Hindi ito pangkaraniwang dilim. Ito'y puno ng pangamba ng mga halimaw na nagtatago sa bawat sulok. Tumigil siya sandali. Ang hangin ay tila bumigat sa kanyang paligid. Ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay tila gumagalaw at naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Mula sa malayo, ang kaluskos ng mga dahon at ang huni ng mga hayop ay nagpatindi ng kanyang kaba. Biglang huminto ang tagapagbantay. Sa kanyang harapan, isang lumang bato na may mga ukit ng sinaunang simbolo ang bumungad. Alam niya kung ano ito, ang tanda ng kapatiran ng liwanag. Sa kanyang paglapit, naramdaman niyang tila may puwersang bumabalot sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na enerhiya na nagmumula sa bato. Tumingin siya sa paligid, alam niyang malapit na siya sa sagot na hinahanap niya. Sa kanyang paglapit sa bato, biglang yumanig ang lupa. Ang mga puno ay tila yumuko sa bigat ng mga kaluluwa ng kagubatan. Isang halimaw, malaki at mabagsik, ang lumitaw mula sa lilim ng mga puno. Ito ang tagabantay ng lihim ng kapatiran. Isang nilalang na yari sa anino at takot. Ang tanging layunin ay protektahan ang mga kaalaman ng kapatiran mula sa mga hindi karapat-dapat. Ang halimaw ay huminga ng malalim. Ang kanyang paghinga ay parang hangin na dumadaan sa mga punong kahoy, nagdadala ng malamig na panginginig sa paligid. Ang tagapagbantay ay humigpit ang kapit sa kanyang espada. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kalaban. Alam ng tagapagbantay na ito ang una niyang pagsubok, ang pagsubok ng lakas. Kailangan niyang talunin ang halimaw upang makuha ang unang pahiwatig ng kapatiran. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw. Ang mga anino nito ay kumapit sa lupa, mabilis at walang tunog. Ang tagapagbantay ay mabilis na umiwas, ngunit ang bilis ng nilalang ay kagulat-gulat. Tumama ang kanyang mga kuko sa lupa, nag-iiwan ng malalim na sugat sa paligid. Ngunit hindi nagpatinag ang tagapagbantay. Bawat galaw ng halimaw ay puno ng puot at takot, tila nabubuhay ito sa kalungkutan ng kagubatan. Ngunit ang tagapagbantay ay may dala ng liwanag. Ang kanyang espada ay nagniningning ng kakaibang enerhiya, tila kumukuha ng lakas mula sa kanyang determinasyon. Sumigaw siya ng isang malakas na sigaw. Ang kanyang boses ay tila bumabalot sa kagubatan. Ang kanyang espada ay nagningning ng kakaibang liwanag. Bumuga ng sinag na tila humihiwa sa mismong hangin. Isang hampas ng espada ang nagpatama sa halimaw, ngunit hindi ito sapat upang mapabagsak ito. Nagpatuloy ang laban. Bawat hampas ng espada ay puno ng tapang at pag-asa. Hindi niya kailanman naranasan ang ganitong lakas, ngunit naramdaman niya ang pag-asa na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hampas, nararamdaman ng tagapagbantay ang lakas ng halimaw, ngunit naroon din ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi siya susuko. Alam niyang ito ay bahagi ng kanyang misyon, ang unang hakbang patungo sa pagtalo sa Haring Aswang. Sa isang mabilis na galaw, iniikot ng tagapagbantay ang kanyang espada. Tumama ito sa puso ng halimaw. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa nilalang. At ang halimaw ay unti-unting nawala, natunaw sa dilim ng kagubatan. Tapos ang lahat. Sa likod ng halimaw, isang pinto ang bumukas mula sa isang lumang bato, tila matagal nang natutulog. Sa loob nito,
Nakita niya ang mga matatandang tagabantay ng kapatiran ng liwanag. Mga nilalang na tila wala ng buhay, ngunit puno ng karunungan. Pumasok ang tagapagbantay sa loob ng pinto. Sa gitna ng silid, isang matandang lalaki ang tumayo, nakasuot ng puting balabal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan, at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa mga lihim ng kaluluwa. Ikaw na ba ang pinili ng liwanag? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng pananaw. Ang tagapagbantay ay tumango, hindi na kailangang magpaliwanag. Alam ng matanda kung bakit siya naroon. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng mga kaluluwang naglalakbay sa hangin ang naririnig. Ang tagapagbantay ay nararamdaman ang bigat ng bawat salita ng matanda. Tila ito ang mga huling paalala bago ang pinakamalaking laban. Kung ganon, handa ka na ba sa labanang darating? Hindi lamang kaalaman ang kailangan mo, kundi ang lakas at tapang na hindi matitinag ng kadiliman. Wika ng matanda. Itinuro ng matanda ang isang sinaunang aklat na nakalagay sa altar sa harap nila. Ito ang lihim ng kapatiran, ang mga kasagutan sa kung paano talunin ang Haring Aswang. Ang tagapagbantay ay lumapit, kinuha ang aklat at naramdaman ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga kamay. Matapos makuha ang aklat, nagpasalamat ang tagapagbantay. Alam niyang ito ang susi sa kanyang tagumpay, ngunit alam din niyang may mas matindi pang mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Ang aklat na ito ay may taglay na karunungan, ngunit ang lakas ng loob at puso ay sa kanya pa ring manggagaling. Lumabas siya sa templo, dala ang bagong kaalaman at pag-asa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga mata ng mga tagabantay ng kapatiran na nagmamasid, nagbigay ng gabay mula sa dilim. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang bigat ng kanyang misyon, ang pagliligtas sa kanyang asawa at ang pagharap sa Haring Aswang. Habang papalayo, naramdaman ng tagapagbantay ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Siya ngayon ay bahagi ng mas malaking laban, ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Isang laban na magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan. Sa tulong ng kapatiran ng liwanag, natagpuan ng tagapagbantay ang unang pahiwatig ng tagumpay. Ngunit mas matindi pa ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Paano niya haharapin ang Haring Aswang? Abangan sa susunod na kabanata ng tagapagbantay, ang huling laban.